Sabi na hindi ko naman sinasabi na masarap yung pagkain ko. Kung hindi mo nagustuhan, pwede ka namang hindi na bumalik. Huwag mo ko i-recommend o whatsoever. Hi guys! Alam nyo ba, ang latest update sa parisan ni Diwata, nagpunta lang naman doon si Alex Gonzaga at namigay ng pera kay Diwata. O di ba, bongga, marami na talagang mga artista na nagsisipagpuntahan sa parisan ni Diwata. Marami na rin tulong ang binibigay sa kanya. O di ba? Kasi alam nyo guys, sa totoo lang naman, yung mga ganyang mga tindahan talaga, dinudumog. Yung mga ganyan kamurang mga panindahan, binudumog. Dati din, diba may sa harap ni Diwata, may tindahan din doon, may parisan din doon. Ang tawag nila ay Inkanto. Inkanto Parisan, kasi kaharap siya ng Diwata eh. So ngayon, binansagan nilang Inkanto kasi ang ginawa niya kasi doon guys, yung pansahog nila sa pares, ano siya, yung ginigrill. Yung ginigrill na yung baboy ginigrill doon, tapos yun ang sinasahog doon sa pares, kaya sobrang mausok. Ngayon, ang tawag nila doon sa parisan na yun is Inkanto Parisan. Oo. Ngayon guys, dinudumog na naman. O di ba? Kasi ganun kamura yung mga paninda ang gusto ng karamihan. Hindi yung paglabas mo pa lang sa tindahan o sa kainan, para ka nang hold up ng harap-harapan. Sobrang mahal ng mga presyo. Siyempre, ang tao gusto talaga ng mura. Yung ganyan. Yung afford na afford lang sa bulsa ba? Swak na swak sa budget. So, ngayon guys, biruin nyo. Tingnan nyo yung video. O, ayan, di ba? Si Alex Gonzaga, kasama ang kanyang husband, nagpunta sila doon sa parisan. Ngayon, ang ginawa ni Alex, alam niyo naman si Alex talaga, di ba? Panghatak talaga ng views yan. Kasi, syempre, artista yan. Oo. Ngayon, may pa-games sila doon. Tapos, sabi ni Alex na, parang, kunyari, mag-a-apply siya doon na tindera kay Diwata. Parang may pa-games na gano'n. Tapos ngayon, tumutulong si Alex doon sa pagluluto kay Diwata. Nalaman niya na gano'n pala yung proseso ng pagluluto ng chicken. Ang laki ng mga hiwa ng chicken. Tapos ngayon guys, tinuruan din siya ni Diwata kung paano ilagay yung mga chicken para mabilis siyang maluto. Kasi pag dikit-dikitin mo yon, hindi masyadong maluto yon. Kasi di ba, kailangan may space talaga pagka nagpiprito ka para mag-iba po yung mantika. Oo, mag-absorb siya lalo pag may space. Ang ganda tingnan guys. Ang ganda tingnan ni Diwata pati ni Alex. Oo, parang ang cute-cute niyang tingnan doon. Pati kasama na yung asawa ni Alex, di ba? Natutuwa ako tingnan si Alex pati si Diwata. Parang ang ganda ng chemistry nilang dalawa tingnan. Oo, parang cute kasi si Alex, magaling talaga yan, di ba? Magaling talagang vlogger yan. Oo. Ngayon, si Diwata naman, magaling din mag-mix ng tao ba? Makiharubelo. Ang galing nanood ako ng video nila guys. Parang nakakatuwa tingnan yung video nila. Ayan tingnan nyo ba yan? Diba? Kasi parang sabi pa ni Alex, apply daw siyang tendera kay Diwata. Ngayon, sabi ni Diwata, overqualified ka na, ang bilis mo turuan. Parang gano'n yung parang parang komedi nila doon. Tapos ngayon, tinutulungan siya ni Alex magtinda ng mga chicken. Tumulong din si Alex magluto ng chicken din. Oo. Tapos, yung asawa ni Alex, ayun, cool na cool, chill lang no sa gilid. Doon ako natawa doon sa yung kumakain sila ba. Tapos, yung si Diwata nakatayo sa gitna nila ni Alex at saka ni Mikey. Tapos parang joke yung style ba, yung parang yung tandem ba nilang tatlo, cute na cute tingnan. Okay, di ba? Kaya tuwang-tuwa yung mga tao doon, nakalibre na sila sa tinda ni Diwata. Nakakita pa sila kay Alex, o di ba?
galing nung time na yon, pero sobrang dami kasi ng tao. So, pahirapan talaga sa pagpila. Kung wala kang pasensya sa pilahan, huwag ka nang pumila doon. Baka iinit ang ulo mo. Kailangan doon, pagka magpila ka sa tindahan ni Diwata, magdala ka ng maraming pasensya. Oo. Kasi, pag hindi mahaba yung pasensya mo, baka iinit yung ulo mo, tapos pagkakakain ka na doon sa parisan, kung ano-anong sasabihin mo. Kasi maraming nangyayari yung ganyan eh. Maraming food review na ganito daw, hindi daw masarap, ano daw, wala daw lasa yung sabaw, wala daw lasa yung pares, hilaw daw yung kanin. Oo, nakita ko yung isang babae na nag-food review sa paninda ni Diwata. Wala tayong magagawa kasi yun yung opinion niya eh, di ba? Tapos, ang sabi niya, hilaw daw yung kanin. Tapos wala daw yung lasa, yung paninda ni Diwata. Oo nga, may karapatan siya magsalita noon kasi opinion ng babae yun. Kasi napanood ko talaga yung videos ng babae na nag-food review. Pero, isipin lang din natin ba, no? Kung yun yung opinion mo, wala man din magagawa ang iba. Kasi opinion mo man yun, may kanya-kanya man ang tao ng karapatan na magsalita. Freedom of speech ba? Ngayon, yun yung opinion ng babae. So, yun yung kanya, di ba? Pero, sa isipin nyo din, guys, ha, sa tingin nyo ba dudumugin yung isang paninda? Sa tingin nyo? Kasi, of course, hanga ako kay Diwata, idol ko yun. Kasi dahil sa sobra siyang masipag at napaangat din yung buhay niya, sa paghihirap niya, umasenso siya, o di ba, nang walang inapakang ibang tao, ha, at walang pamilya na tumutulong sa kanya, siya lang talaga, nagtina-tina siya kung ano-ano, di ba, nagmasura siya, nagtitina siya ng kangkong, sabi nga niya, di ba, kahit pamilya niya, hindi siya tinutulungan kasi wala man din. Kasi nga galing talaga sa mahirap na pamilya talaga. So wala ka talagang choice kundi magsikap ka na lang talaga sa buhay mo, di ba? Ngayon, ako, nung napanood ko yung video ng babae, tapos napanood ko din yung video ni Diwata kasi tinatanong niya yung mga customers doon na kumakain, inisa-isa niya yung nanonood sa lamesa. Ang sabi, kabaliktaran doon sa sinabi ng babae. O ibig sabihin, kung ano yung sinabi ng babaeng nag-food review, yung sinabi naman ng mga customer na nandoon na kumakain, ikabaliktaran, sabi, masarap. Masarap yung chicken. Masarap yung sabaw. Tapos, tamang-tama yung kanin, hindi siya hilaw. In short, sulit yung bilayad mong 100 or 120. 120, ganyan. Kasi, 100 to 120, yan yung mga presyuhan doon sa paninda niya. O, di ba? So, ikaw na nandoon, syempre, sabihin mo din kung ano yung totoong lasa ng pagkain. O ngayon, pipilahan ba yun, guys, ng mahaba-habang tao? Dudumugin ba yung paninda mo? Kung walang lasa, ano mo sa tingin nyo kaya? Di ba?